Good afternoon, everyone. I am Diana Kalika, and now I will be discussing a topic to be healthy well-being. So, as you can see in our PPT, may nakalagay na physical, at sa physical na ito ay may bracket. Sa bracket na ito ay nakalagay yung proper sleep, good nutrition, and exercise. Ngayon, ano nga ba yung ambag ng tatlong to sa physical natin? And now, I will be discussing this three. But, unahin muna natin kung ano nga ba yung proper sleep. Okay. First is the proper or good night sleep. A good night's sleep is incredibly important for your health. In fact, it's just as important as eating healthy and exercising. People are now sleeping less than they did in the past, and sleep quality has decreased as well. Proper sleep. It is important to our health. Why? Because it helps us to gain our physical energy. Na ito yung tumutulong sa atin para gumawa ulit sa susunod pang araw. Para gumalaw pa ulit sa mga susunod na araw. Kaya, ang pagtulog ay isa sa pinaka-importanting bagay o pinaka-importanting ginagawa ng isang tao para makapagpahinga yung physical natin. Hindi lang dahil kakain ka ng mga healthy food, hindi lang sa pag-exercise, kailangan dapat kahit ginagawa mo tong dalawang to is dapat okay pa rin yung tulog mo. 'Di ba? Kung mapapanood nyo nga sa mga videos, isa talaga sa parang pina-power up is yung pagtulog. Lalo na ng mga doktor na vloggerist, 'di ba? Sinasabi nila na pagka gusto mong mawalan ng tigyawat, hindi tubuan ng tigyawat, matulog ka ng 8 hours, huwag kang magpuyat, 'di ba? Yung mga ganong videos, yung ganong mga sinasabi ng mga doktor na which is true naman kasi 'di ba hindi lang naman porket natulog ka ng 8 hours or na hindi ka nagpuyat is yun lang yung mga benefits. Maraming benefits at ayun pa yung pag-uusapan natin. 10 reasons why good sleep is important. First is poor sleep can make you fat. 'Di ba sinasabi nga sa mga videos na napapanood natin, isa sa mga remedy nila kung isa rin kayo sa katulad ko na nagse-search ba kung paano pumayat is isa sa remedies nila or isa sa recommendations nila is dapat matulog ka ng ayos. Dapat na-occupy mo yung 8 hours na tulog. Bakit? Kasi nakakapagpahinga yung body parts mo ng ayos. So ayun 'di ba? Yun yung isa sa remedy or recommendations ng mga doktor sa kapag gusto mong pumayat. Kasi we all know naman na hindi naman talaga maganda ang pagpupuyat, 'di ba? Hindi lang naman pagiging mataba yung isa sa mga nagiging apekto niya, 'di ba? Marami pang iba katulad ng stress, katulad ng pimples, 'di ba? Marami katulad ng magkakaroon ka ng emotions na magagalit ka, 'di ba? Yung anger, yung mararamdaman mo pagka hindi maayos yung tulog mo. The next one is good sleepers tend to eat fewer calories. So ibig sabihin nun is yung mga nakakatulog ng maayos, yung nakukomplete yung 8 hours na tulog. Kasi ayun, yung appetite natin is magbabago na yun yung nagiging dahilan kung bakit tayo kumakain ng konti lang na calories kapag good sleeper ka. Next one is, or the third one is, sleep can improve concentration and productivity. So ayun, 'di ba? May tendency na kapag ka nakatulog ka ng maayos is, alam mo yon yung parang ang smooth-smooth lang nung galaw mo, ang productive ng buong mong isang araw, at yun,
mag-concentrate ka kasi, for example, ayun nga, kapag ka inaantok ka or kapag ka puyat ka is sa klase, mararamdaman mo talaga yung antok. Pero kapag ka nakatulog ka ng maayos, na complete mo yung 8 hours na tulog, 'di ba? Sobrang productive nung katawan mo. The fourth one is good sleep can minimize athletic performance. So I have here example. Way back when I was in my junior high, I don't think so kung anong year niya na, pero nare-recall ko pa naman yung mga ibang scenarios. Dun sa movie na yon is, yung babae is, pangarap niya talaga na makasali sa parang panglahatang, buong mundo na lalaban. Nakalimutan ko parang siya, athlete. Yung buong yung parang kung Philippines, India, America, magsasama-sama sila sa isang place para para maglaro, ganon, para ipakita yung husay nila sa isang bagay. For example, ito nga, yung athlete. Yung kwento nito is sobrang inspiring movie. Doon sa movie na yon is merong isang babae na pangarap niya talaga is ang maging runner. Ganon. Ang sa ginagawa niya is gigising siya sa madaling araw, 4 to 6 siyang natakbo. Ganon. Sobrang ganon. Araw-araw niyang ginagawa yon. Tapos tapos niya noon, mga 6, ganon, uwi na siya. Tapos gagawa na yan ng gawaing bahay, magtitinda, ganon. Tapos hanggang sa ayun nga, may nakilala siyang isang lalaki na pilay, ganon. Tapos yung pilay na yon, siya yung nakita niya yung determination dun sa batang babae na gusto niya talagang maging isang athlete. Ganun. Ang ginawa niya is kinoach niya, ganun, siya yung naging coach. Tapos hanggang sa nagkaroon ng isang opportunity na yung buong mundo o yung world athlete ata yun, I don't think so na din kasi I don't remember na yun yung isa sa pinakapangarap niya, ang makalaro o ang maging isa sa mga kalahok nung program na yon. Tapos yun, pero wala siyang kakayanan. Tapos hanggang sa nakita siya ng coach niya na determinado talaga na makasali doon. So ayun, kumuha ng slot yung coach niya. Tapos sinurprise siya, yung babae sinurprise siya nung coach niya. Tapos ayun, pinakita nandun yung kung ano nga ba yung mga instructions, kung ano nga ba yung benefits, ganan, kung pag nanalo ka, ganan. Tapos yun, sabay ang ginawa ng coach niya is 1 month after bago maganap yung yung program na yon. Pero meron silang 1 week. Yung buong 1 week na yon is kailangan dapat napunta na sila doon sa gaganapan nung program na yon. Tapos doon is doon sa buong month na yon is, alam mo yon, tinatrain siya, gigising siya ng alas 4 hanggang alas 6. Tapos ganun, ang training, ang routine niya is kakain siya ng mga healthy food, matutulog siya ng maaga. Tapos ayun, hanggang sa umalis na sila, lumipad na sila, papunta dun sa place na gaganapan, ganan. Habang ginagawa yun is, habang nabiyahe sila, ayun, pinangangaralan siya. So, ayun, yung mga place ng kung ano nga ba yung mga sumali. Ganan. Kasi sa isang bansa, isa lang dapat na tao yung sasali doon. Tapos, hanggang sa yun nga, nandun na sila, nakababa na sila. Ang ginagawa niya is, pinatulog niya ng maaga ulit yung batang babae. Tapos, gumising ulit ng maaga, ganan. Tapos, training. Tapos, the day after
after magsimula nung program na yon is, ang ginawa nung coach niya is, pinatulog siya ng maaga at sinabi na mag-chill ka lang, ganan, wag kang tatakbo, wag ka munang mag-training. Kasi ang kailangan mo is magpahinga ka muna, ganon. So, yung ginawa ng babae is, natulog siya ng maaga. Tapos, dahil nga routine na yon nung katawan niya na nagigising ng alas 4 para tumakbo, ang ginawa niya is, hindi niya pinakinggan yung coach niya. Ganon. Tapos, tumakbo pa din siya, ganon. Tapos, ayun, tapos, nung magsa-start na yung program is, second place lang siya. Kasi, hindi niya pinakinggan yung coach niya. Na which is, ayun yung big plot twist nun yung coach niya pala is dapat first runner up, pero ayun, dahil nga sa ibang bansa ginawa is, nung iba pang mga bansa na kalahok is, ayun, pinilayan siya, kaya hindi siya nakatakbo nung araw na maglalaban yung coach niya. Kaya, ayun, parang yung determination na nakita niya dun sa batang babae is, parang yun din yung nakikita niya na sa sarili niya. Kaya niya tinulungan yung babae. Pero ayun, na kahit na naging second place lang yung babae kasi hindi siya nakinig dun sa coach niya is, pinangaralan pa rin siya nung coach niya na dapat ganan, makikinig ka, ganan, dapat alam mo yung physical yung physical mong dapat alam mo yung physical strength mo na dapat pinapahinga mo din. Dapat kung sanay na yung ganung mo, dapat natutulog ka pa rin ng maayos. Ganon. Sunod is, poor sleepers have a greater risk of heart disease and stroke. So, ayun, ito yung mga possibilities na makuha mo kapag hindi ka nakakatulong ng maayos, ganan, kapag alam mo yon, yung parang araw-araw kang puyat, ganon, na hindi mo na talaga nakukumpleto yung 8 hours mong tulog. So, pwede kang, alam mo yan, yung pwede kang magkaroon ng heart attack at saka stroke. Kasi, alam mo yun, imbes na nakakapagpahinga kasi yung katawan mo, lalo na yung mga muscles mo, kasi yun yung mga ginamit mo buong araw, ganon, imbes na makakapagpahinga siya is hindi. Kasi nga, yun nga, pagod ka, ganon, tapos hindi ka pa nakakatulog ng maayos, kaya yun yung mga possibilities na sakit na pwedeng mas lumala at magkaroon ka. Next naman is, sleep affects glucose metabolism and type 2 diabetes risk. So, ang ibig sabihin naman nito is, alam niyo na hindi lang heart disease at stroke yung pwede mong makuha kapag hindi okay yung tulog mo, kapag hindi maayos yung tulog mo. May possibility rin na magkaroon ka ng glucose metabolism and type 2 diabetes na alam mo yun, yung parang sobrang hindi, iisipin mo na lang na porket hindi lang ako natulog, porket puyat lang ako kasi, or kahit nasa ganito yung excuse mo na kasi pang yung work ko ganito, hindi siya parang hindi siya good enough na reasons. Kasi kung yun yung reasons mo, hindi siya magiging reasons nung katawan mo, ganan. Kapag ka alam mong nakaka-apekto siya sa physical mo, sa pagtulog mo, yung trabaho mo is, maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Kasi, hindi, maybe, nakakakuha ka nga or nagkakaroon ka nga ng kita, pero yung katawan mo naman is, nagkakaroon siya ng risk na may possibility na pwedeng bumigay yung katawan mo. At poor sleep is linked to depression. So, ayun, diba, dito, for example, kasi minsan kasi ano nga ba yung mga nagiging dahilan kung bakit tayo nakakaroon ng depression? Diba nga sabi dito, isa yung hindi natin maayos na pagtulog. Bakit? Kasi nai-irritate yung iba nating body parts or hindi siya nakakapag-function ng maayos tulad ng lagi kong sinasabi. Kasi
kulang tayo sa tulog. At lalo na sa mga kabataan ngayon na prone sa depressions. Bakit? Gawa ng masyado na tayong engaged sa social media na alam mo yon na ano nga ba yung kahalagahan ng social media sa atin? Ano nga ba yung kahalagahan ng pagtulog natin? 'Di ba? Kaya lagi nating isipin na kunwari dumadaan ka man sa depression or nagkaroon ka na ng depression, ganan, itulog mo na lang. Kasi 'di ba, imbis na mag-isip ka pa ng mga bagay na alam mong makakadagdag lang dun sa depression na meron ka, is itulog mo na lang. Kasi 'di ba, pagkatulog ka is pwedeng hindi ka muna makapag-isip, pwedeng mapagpahinga mo rin yung utak mo sa kaiisip ng mga bagay-bagay na alam mo namang makakapag-trigger pa siya dun sa depression mo. Kaya ayun, importante talaga ng sobrang may tulog tayo. Importante na may tulog tayo. Next is, sleep affects emotions and social interactions. Na which is true, 'di ba? Na alam mo 'yon kasi 'di ba nga sabi ko nga katulad kanina, pag hindi maayos yung tulog mo, may possibilities na anger lang yung maramdaman mo, 'di ba? Kahit na sabihin mo, pilitin mo na maging masaya ka, ganyan, pilitin mong mag-mix emotions, hindi mo talaga siya kaya kasi ayun, kulang ka sa tulog at it can cause na maging pangit din yung interaction mo sa family mo, sa friends mo. So ayun, isa sa pinaka-importante na dapat na ginagawa natin is matulog tayo accordingly and appropriately. Kasi at the end of the day naman, tayo pa rin yung magsasuffer nan sa lahat ng ginagawa natin. Kaya mas mabuti na alagaan natin yung katawan natin for our own good. Diba? So ayun yung nakapaloob sa proper sleep. Good nutrition. Good nutrition is important part of leading a healthy lifestyle combined with physical activity. Your diet can help you to reach and maintain a healthy weight, reduce risk of chronic disease like heart disease and cancer, and promote your overall health. Unhealthy eating habits have contributed to the obesity epidemic. Well, ayun, 'di ba? Based on my research, ang mga Filipino daw ay nagtatagal lang daw yung existence nila ng 70 years old. At ang isa daw sa mga dahilan ay yung kinakain natin. Kasi 'di ba, kilala ang mga Pilipino as a sweet tooth. Ganon. Mahilig tayo sa mga matatamis. Na yun din yung isa sa nagiging sanhi kung bakit tayo nagkakaroon ng sakit. 'Di ba? Tulad ng diabetes, 'di ba? At ayun, maaalat din. Mahilig ang mga Filipino sa maaalat. Kaya yan, katulad ng mga junk food, ng soft drinks, ng mga instant food, ganyan. At hindi siya healthy sa katawan natin. Kaya yung lifelong ng ating buhay ay hanggang 70 years old lang. Kasi, yun nga, isa sa mga dahilan is yung kinakain natin na which is bad. 'Di ba? Isa sa mga vlogger na lagi kong or nang fina-follow ko is yung Darbs, ganan. Isa siya or sinasabi niya sa sarili niya na chismoso siya pero in a good terms, ganan. Kaya ko siya pinapanood is because nakakapulot ako ng mga aral na nagiging benefited din ako, ganan. Katulad nun nga, nung yung isang babae na 19 years old na ang agang namatay kasi daw siya hindi daw nila akalain na maaga siyang mamamatay because ang okay daw nung health niya, ganan, okay daw yung buong siya araw-araw. So hindi parang nag-hesitate yung mga parents niya na maaga siyang mamamatay, na healthy yung anak nila. Pero ayun nga,
namatay siya, 19 years old pa lang siya, ang bata pa. At yung isa daw sa dahilan is diabetes. Ganun. Tapos nun is, ang sinasabi dun nung nanay niya is, isa daw sa dahilan is yung mga gummy worms. Diba? Tapos, ayun, sa gummy worms na yon is lagi, ayun yung parang stress reliever niya. Ganyan. Pag stress siya, o kaya kapag wala siyang ginagawa, yun yung kinakain niya. Tapos, ayun, hanggang sa namatay na nga, yun yung nakita ng parents niya. Ganyan. Tapos, pero hindi pa alam kung ano ba talaga yung dahilan ng pagkamatay niya. Pero, may possibility daw na dahil lang sa pagkain. Or kinakain nung babae. So, ayun. Tapos, nag-conduct siya ng mga survey kung bakit nga ba hindi kumakain. Most ng mga na-surveyan niya is hindi kumakain ng gulay. Tapos tinanong niya kung bakit hindi sila kumakain ng gulay. Sinabi nung iba is 90% more on hindi siya masarap like meats. Ganun. Kasi 'di ba, we all know na ang meat talaga ay isa sa pinakamasarap na pagkain, 'di ba? Kahit sa gulay. Kasi 'di ba, meron niyang mga iba't ibang flavor, 'di ba? Meron niyang mapakla, katulad ng ampalaya, 'di ba? May matamis naman yung mga bagong pitas na talong, gano'n, yung mga okra. Yan, kapag yung okra is matamis, 'di ba? Tapos meron ding iba pang flavor, iba pang lasa, gano'n. Na which is yun yung ayaw nila. Kasi kesa daw sa meat, kahit na meat lang daw yan, tapos kung ano-anong pampalasa yung ilagay is masarap pa din. Ganon. At aware naman daw sila na mas healthy yung mga vegetables than meats. Kasi, ayun nga, dahil nga, mas maraming benefit yung mga gulay kesa sa meat. Pero, mas pinipili daw nila yung meat kasi mas masarap kesa sa mga gulay. Na which is wrong. Yun yung pinaka dahilan kung bakit ang mga Filipino ay hanggang 70 years old lang nagtatagal dahil sa kinakain natin. At nag-come up siya ng isang idea, pero practicing pa rin yung yung ideyang yun, kasi he has no idea on how to create na kumain yung mga Filipino ng mga food. Ganon. Food na vegetables. Meron naman tayong mga kababayan na vegan, kanan, pero kokonti lang sila. At ang sinasabi ng ibang vegan is at nung hindi vegan, sinasabi ng mga vegan na ang healthy, na i-enjoy daw nila, pero sinasabi kasi ng iba is hindi siya affordable, ang expensive daw ng mga vegan food. Kaya mga nagsastock sila talaga sa meats. Ganon. Dietary habits established in childhood often carry into adulthood, so teaching children how to eat healthy at a young age will help them stay healthy throughout their life. The link between good nutrition and healthy weight reduce chronic disease risk and overall health is too important to ignore. By taking steps to eat healthy, you'll be on your way to getting the nutrients your body needs to stay healthy, active, and strong. As with physical activity, making small changes in your diet can go a long way, and it's easier than you think. So, ayun, 'di ba? Dito naman is sinasabi dito na meron namang possible na makakain pa rin yung ibang generations ng mga gulay, or mas anuhin pa nila yung pagkain ng gulay. Ano nga ba yun? Diba? Ang sabi doon is habang bata pa lang sila, isanayin na natin na kumakain sila ng gulay. Kasi kapag bata pa lang sila, kumakain na sila ng gulay, merong possible na hanggang paglaki nila, hanggang pagtanda nila is hindi
parang hindi sila mahihirapang kumain ng gulay kasi nasanay na sila, 'di ba? Kung yung iba nga nating mga mommies na vlogger sa Facebook, ganan, na ang kinakain talaga nila is, lalo na sa mga probinsya sa mga probinsya na sinasabi nila na mas masarap pa daw kainin yung gulay kaysa sa mga meats. At para sa kanila is more convenient na kumain sila ng gulay kaysa sa meat kasi ayun nga, ang meat ay sobrang mahal sa kanila, pero ang gulay naman is pipitas ka lang sa mga tinanim mo, ganon, sa probinsya nila. Pipitas lang sila sa tinanim nila na alam mo yun, na kahit na wala kang gastusin, ganon, ay makakakain ka pa din. Yun yung isa sa napapanood kong mga mommy vlogger na, oo nga naman, 'di ba? Pagka nasanay ka kasi talaga na bata ka pa lang, kumakain ka na ng gulay, is, alam mo yun, yung parang hindi mo talaga ipagpapalit yung gulay sa karne, ganan. At alam mo yun, mas affordable kasi ang gulay kaysa sa mga karne, 'di ba? Ang isang kilong or isang buong manok na nagre-range ng 2 kilos ay mga nasa 300 na, 'di ba? Or yung mga lechong baboy, ang isang kilo ay 1,100, 'di ba? Yung mga ganon. Pero kapag bumili ka ng gulay, for example, yung talong, isang tali 10 piso, yung sitaw, isang tali 10 piso lang, 'di ba? Sobrang ang convenient nun para sa atin. At lalo na sa mga taga-probinsya kasi pipitas lang sila, meron na silang ulam, 'di ba? So, ayun, kailangan talaga ng, bata pa lang tayo is, alam mo yun, nakakakain na tayo ng gulay kasi, tutulungan naman tayo at isa siya sa mga possible na dahilan kung bakit pwedeng tumaas pa or humaba pa yung buhay mo. Sabi nga din doon sa Talk with Darbs ata yung sinasabi ko kanina, yung pangalan nung vlog niya is, ayun, ang sinabi niya din doon is, meron sa buong bansa, buong mundo rather, sa buong mundo na ilang mga lugar na nagsistay yung age nila into 100. May mga 120, 110, 130, kasi doon daw is may routine yung mga tao doon. Merong routine yung mga tao doon na ang ginagawa nila is gigising sila ng mga alas 5, mag-uumagahan sila. Ang kinakain nila is kung ano yung tinanim nila, ganan. Yung mga veggies, mga fruits, ganan. Tapos yung mga pampalasa nila is hindi sobra, ganan. Kung ano yung lasa nung gulay na niluto nila is parang hindi siya ma-overpower nung kung ano mang nilagay mong ingredients or ng seasoning, ganon. So ang tatandaan nila, pero ipapaisip ba tayo na kung kaya nila, kaya din natin. But how? Diba? But how? By good sleep or a proper sleep, then eating healthy food. So, the next is exercise. Next and last is yung exercise. Ano nga ba yung exercise? Sinasabi dito is increased or maintain muscle strength, improve balance, coordination, and mobility, improve confidence to move about independently, reduce risk of falling, improve mood, and overall well-being. So ayun. So dito naman is exercise is very important kasi ayun, 'di ba? Na-increase yung muscle strength mo or na-maintain niya yung muscle strength mo. Na-improve din yung balance ng coordination and mobility. Tapos ay sinabi diyan sa C is improve confidence to move about independently. D is reduce risk of falling. And E, improve mood and overall well-being. Kasi 'di ba, kapag nag-exercise tayo,
mararamdaman mo na physically active tayo. Na kapag ganon is, alam mo yun, yung parang ang productive mo ding gumalaw at okay yung paggalaw mo kasi nag-exercise ka. Nagagalaw mo ng ayos yung katawan mo. Ganon. Hindi ka tulad, for example, ay maghapon ka lang nakaupo, ganon, tapos, or nakahiga, tapos pagtayo mo pa may possibility na mahilo ka, umikot yung buong paningin mo kasi ayun nga, hindi mo nagagalaw yung mga muscles mo, hindi ka physically active. Kaya kapag physically active ka, 'di ba? Meron kang confidence na gumalaw, na merong magi-increase din yung mga muscle strengths mo. So ayun. Exercise is defined as any movement that makes your muscles weak and requires your body to burn calories. So, ang sinasabi dito is, kahit anong kilos yung gawin mo, as long as na nakilos ka, kahit yung pagwawalk mo pa lang, yung pagtakbo mo na kahit na unconscious na natakbo ka, or kunwari, hinahabol mo lang yung aso mo kasi nakakalwa, nakaalpas, ganun. Pwede na rin siya na maging exercise kasi as long as na nagagalaw mo yung buo mong katawan, hindi ka lang nakasteady, nakahiga, nakaupo, nagsuscroll, hindi yun exercise, ganon. Ang exercise is nagagalaw mo yung both hand and both feet mo, tapos na nagiging active din yung hips mo. So ayun, ano na rin siya as exercise. Next is, there are many types of physical activity including swimming, running, jogging, walking, and dancing. 'Di ba? Ayun nga, sinasabi ko kanina, 'di ba? Ang pagja-jog, yung magja-jogging ka, 'di ba? Isa din siya sa mga exercises na makakatulong for your physical and para magkaroon ka pa ng strength, ganon. Mas yung pagra-running, ganon. Yung isa din sa pag-aano is yung pagda-dancing, as long as na gumagalaw ka, as long as na nakakapag-burn siya ng fats, ng calories, is na siya as a exercise. Ganon. Next is, being active has been shown to have many health benefits, both physically and mentally. It can help you live longer. So, ang sinasabi dito is, ayun nga, 'di ba? Kapag ka kasi physically and mentally exercise ka, may mga possible talaga na, alam mo 'yon, na pwede ka pang or humaba pa yung buhay mo. Kesa, 'di ba, meron ding nag-viral na matanda siya na sobrang ang kuba niya na, tapos may diabetes pa siya, ganan. Tapos lang siya, nagtitinda siya ng mga, nakalimutan ko na kung anong tinitinda niya Tapos may isang vlogger din kasi na tumulong sa kanya, ganon. Tapos sabi nung vlogger na yon, syempre kumikita na ng milyon na vlogger. Tapos, ayun, ang sinabi niya doon is, pinuntahan niya yung matandang yon na wala siyang asawa, wala siyang anak. Ang niya lang is, tinitirhan niya lang is, parang pamangkin niya ata yon. Tapos, ayun, ang sinabi doon ng vlogger is, yung gusto mo or yung wish mo para sa'yo. Yung para sa'yo lang. Ganun. Ang sinabi doon is, gusto mo ba ng, ang benefits, yung bibigyan kita ng 3K a month para lang sa'yo, ganan. Tapos sabi mag-focus ka na lang sa sarili mo, wag ka nang magtrabaho, ganan, magpahinga ka na lang. Pero ang sagot ng matanda doon is, hindi niya daw titigilan yung pagtatrabaho kasi simulat sa pool simula pa lang nung bata siya is, nag-iisip siya, ay nagtatrabaho na daw talaga siya para kumita ng pera at para matulungan yung mama at papa niya. Tapos yun, hanggang sa tumanda na siya, yung focus niya na lang talaga is
magtinda, ganan, hindi na siya nakapag-asawa, hindi na siya nagkaroon ng anak. Tapos yun, hindi niya daw titigilan ng magtinda kasi feeling niya daw na kapag tumigil daw siya sa pagtitinda is mas lalo lang siyang manghihina, ganon. Mas may tendency daw na baka mamatay siya, ganon, kasi hindi na siya nagalaw or hindi na siya nagtitinda kasi 'di ba ang pagtitinda niya kasi is hindi lang siya nakastay sa isang pwesto, naglalako-lako kasi siya, ganon. Tapos din naman, parang pinaboran din naman siya nung vlogger na yon. Sabi niya, oo nga, sa bagay, 'di ba? Kapag ka talaga nakasanay mo ng magtinda at biglang hindi ka kikilos, is may tendency talaga na bumagsak yung katawan mo. So, ganon. 'Di ba? So, kahit na sabihin mong nagtitinda ka lang, naglalako ka lang, nakakapag-burn din ng fat yan, considered na siya as an exercise. Next is, ano nga ba yung benefits ng exercise? So, 10 ways regular exercise benefits your body and brain. Okay. Hindi lang yung body mo yung mabe-benefit, pati yung brain mo. Ano nga ba to? It can make you feel happier. So, ibig sabihin, kapag nakakapag-exercise ka, 'di ba? May tendency talaga na ang lightweight na lang ng pakiramdam mo, 'di ba? Yung parang sa una talaga pag hindi ka sanay na mag-exercise, ganan. Tapos mararamdaman mo talaga na ano ba 'yan? Parang ang sakit ng kasukasuan ko, ang sakit ng paa ko, ang sakit ng braso ko kasi first mo pa lang naman hindi pa kasi nasasanay yung katawan mo na maging physical active ka. So kapag physically active ka na, hindi mo na siya mararanasan. Ganun. Kaya nga 'di ba yung mga ibang mga bodybuilder, ganun. Nila is, alam mo yun, parang kahit na lang araw-araw na lang sila nagbubuhat, parang hindi na sila napapagod. 'Di ba? Yung alam mo yun, yung parang hindi mapuputok yung mga muscles nito. May mga ganung pang katanungan or ako lang yun. Tapos ayun, 'di ba? Pero ang inaano nila is, alam mo yun, yung parang kapag nasanay ka na talaga is hanap-hanapin siya ng katawan mo na which is good naman para sa kanila kasi ayun, nabibuild up nila yung muscles nila at nagkakaroon sila ng active, nagiging active sila physically. So, ayun, di ba, kapag kasi nakikita mo na rin yung benefits or yung, kung ano nga ba yung ginawa mo. For example, ayun nga, nagtatakbo-takbo ka, di ba, may possibility na pumayat ka, na mag-burn yung mga fats mo kasi, nakakapag-exercise ka, di ba? Next is, it can help with weight loss. Ayun nga to. It can help with weight loss. Ayun, di ba? Tulad ng sinabi ko kanina, ang pagtakbo, ang pagja-jogging, or ang pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay ay nakakatulong upang pumayat ka. At kapag na-burn yung calories mo, ayun, papayat ka at magiging okay na din yung pakiramdam mo. Yung parang ang gaan, 'di ba? Hindi katulad ng pag kunwari may mga fats ka, ganan, may mga bilbil ka, ganan, or may taba-taba ka sa tiyan. Mararamdaman mo talaga na parang ang bigat ng katawan mo kasi ayun, hindi natatanggal yung fats, yung calories sa buo mong katawan. No? Kaya ang exercise is it help you to weight loss. Next is it is good for your muscles and bones, 'di ba? Sinasabi dito is nakakatulong siya para mas maging okay yung muscles mo, maging okay yung bones mo kasi yun nga, 'di ba? Kapag ka kasi physically active ka, alam mo yun, yung parang sa mga bodybuilder or kahit hindi naman sa mga bodybuilder, kahit na yung mga taong mga nagja-jog lang, ganan, mga nakatakbo, yung mga athlete, makikita mo talaga na kapag ka pinisil mo yung mga muscles nila is, alam mo yun, yung parang hindi tulad nung atin na nalulubog, ganan. For example, here, kita ba? Yung parang ganan.
'Di ba? Yung lulubog siya. Yan. Hindi yung tulad nung sa iba na ang firm. Yung parang pagka ginanon mo is, alam mo yun, kahit gananin mo sila, kahit dukdukin mo yung daliri mo sa muscles nila, is hindi pa rin siya na yung parang lumulubog. Ganon. Ang firm ng mga muscles nila. Ganon. Sa bones naman is, syempre, mas nagiging okay yung nila, yung tindigan nila, ganon. Kasi, ayun, kasi nga 'di ba na-exercise din yung buto nila, lalo na yung spine nila. Ganon. Next is it can increase your energy level. So ayun, 'di ba? Sabi ko nga kanina na syempre kapag hindi ka nag-exercise, yung weight mo is mas so ayun, 'di ba? Tulad nga nung kanina kong sinasabi, kapag ka physically active ka, kapag ka nakakapag-exercise ka, nagagalaw mo yung whole body mo, may possible na magkaroon ka ng weight loss. At syempre kapag ka hindi ka mataba o yung sakto lang yung timbang mo sa age mo, is alam mo yun, magkakaroon ng increased na energy, 'di ba? At ayun yung dahilan kung bakit tayo nagiging okay sa isang buong araw. 'Di ba? Meron nga tayo na kapag kunwari, hindi tayo nakakilos sa buong araw, yung parang nakahiga lang tayo, may tendency na parang pagtayo mo, parang alam mo yun, yung paningan mo is umiikot. Nahihilo ka, ganon. So, ayun, for example, yung mga obese, 'di ba? Nakikita natin sa social media na nakaupo na lang sila sa isang upuan, dun sila kumakain, dun sila natutulog, dun sila naliligo. At alam mo yon, yung parang kasing pagkatatayo sila is sobra silang nahihirapan kasi sobrang bigat na nung katawan nila. At nababawasan yung energy na meron sila. Kaya ayun, sobra talagang nakakatulong ng exercise pagdating sa physical natin. Kasi ayun, pwede tayong magkaroon ng more energy pa, mag-increase pa yung energy natin. Next is, it can reduce your risk of chronic disease, can help skin health. 'Di ba? Yun nga, yun tulad nga ng sinabi ko kanina, kahit doon sa good nutrition, yung pagkain ng mga veggies, yung mga healthy food, 'di ba? Ito din yon sa exercise, na kapag nag-exercise ka, ganan, may possibility na maiwasan mo yung heart attack, heart disease, yung mga yung mga obese, ganan, pwede mo siyang maiwasan kasi physically active ka. Next is, it can help your brain health and memory. Dito naman syempre kapag ka, 'di ba, pagka physically active ka is, alam mo yon, yung parang ang productive mo sa isang araw, nakakapag-concentrate ka sa isang araw. At dahil doon is nagbe-benefit yung utak mo, na madali ka na lang, alam mo yun, yung parang mga memorizations mo, yung memories mo is parang mas nagiging okay. 'Di ba? Yun yung isa sa health benefit ng pag-exercise. Sunod is, it can help with relaxation and sleep quality. 'Di ba? Ayun nga, tulad nung ibang mga nagji-gym, isa sa is yung Maria Labang, ganun. Ang ginagawa niya dati is nag-exercise siya sa gabi, nagji-gym sa tuwing gabi. Tapos pagka-uwi niya is, alam mo yung maliligo lang siya, ganun, tapos matutulog na siya. Tapos ang sarap sa pakiramdam kasi syempre, 'di ba? Dahil sa physically active ka, mararamdaman mo talaga yung pagod. Mararamdaman mo talaga yung pagod, na yung pagod na yun is, alam mo yun, kahit napagod ka, enjoyable naman yung pagod mo kasi naging physically active ka, kaysa yung pagod ka na nakaupo ka lang, nakahiga ka lang, hindi siya enjoyable, 'di ba? Meron nga tendency na pwede ka pang mahilo, 'di ba? Yun yung benefit niya, na makakapag-relax ka
Ganon. Kasi 'di ba pag higa mo pa lang, pag physically tired ka, pag higa mo pa lang, pag lapat pa lang sa ng higaan mo is sobrang marerelax ka na. So ayun din yung isa sa mga possibles na benefit kapag ka nag-exercise ka. Next is it can reduce pain. So ayun 'di ba? Pagka ayun, for example, nagtatrabaho ka sa supermarket, for example, o kaya sa mga sari-sari store, na alam mo yun, yung parang nagbubuhat ka ng mga mabibigat na bagay. Pero dahil nga sa physically active ka, mababawasan na lang yung weight nung binubuhat mo. Kasi parang nasanay na yung katawan mo na active, na okay. Kaya kapag nagbubuhat ka, malilesen yung pain na nararamdaman mo. It can promote a better sex life. So it means na kapag nag-exercise ka, syempre 'di ba, yung buo mong katawan is benefited na siya. So kapag pwedeng ma-promote yung sex life mo, maging better pa siya. So ayun lamang po.